this so that my own joy may be in you, and your joy may be complete. This is my commandment. Love one another as I have loved you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the homily. Good afternoon po sa inyong lahat. 36 years. Tama po, 36. Sila po ang living example ng perfect marriage. Bihira nyo lang makikita yung mga perfect marriage. The question is, may naniniwala pa ba sa perfect marriage sa inyo? Sa generation nyo? Taas nga ang kamay, naniniwala sa perfect marriage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasawa po kayo. Ayan po. Okay. So, nabibilang na lang sa kamay ang naniniwala sa perfect marriage. Kasi kung lahat kayo naniniwala, mabilis yan. Hindi na mag-iisip, hindi na magdadalawang isip. Okay, paliwanag ko sa inyo. Kasi most of our weddings din, talagang bihira nagtataas. Minsan zero, walang talaga nagtataas. So, may problema tayo doon. Baka hindi natin naintindihan yung perfect marriage. Yung salitang perfect marriage. Okay. Socrates said, wisdom is the beginning of definition of terms. I-define mo yung meaning, you will understand what it is. I-define mo yung word, terminology, what it is. We call that etymology. We just go backwards. Saan siya nagsimula? Ang word na perfect nagsimula sa panahon ng mga scientists when they were trying to discover paano gagaan ang ating buhay. And they discovered measurements, kilo, weight, length, width, inches, etc. They discovered everything para magaan ang buhay natin. So when they create a product, merong design muna, merong sukat. Kasi pag walang design, ano itsura ng produkto? Diba? Trial and error. Marriage was created by God. Or it is until today. And it has a design. Siyempre, kung sino ang gawa ng produkto, siya yung merong idea paano mag-work ang marriage. Paano mag-work in your benefits? Because beneficial ang marriage. And I'm sure sa pagsasama po nilang dalawa, nakita na nila yung benefits ng pagsasama nilang dalawa. They were doing the right thing. I'm sure. Kasi Mark Twain, American philosopher, sabi niya, you will never understand marriage only until you reach a quarter of a century. Ilang years yun? A quarter of a century. That's 25 years. Kasi yung marriage ay parang kahulugan daw ng gem. It's from the word gem actually, yung marriage. Ano ibig sabihin nun? You are two precious stones. Pareho kayong precious stones. Now, paano pinag-iisa ang silver? Paano pinag-iisa ang gold? Paano pinag-iisa ang diamond? Inaalis ang mga marurumi, mga dumi, dirt, tubig, elements na hindi niya kailangan. Okay? So pag-iisahin niya, at kapag nag-isa na, pure na ang tawag, di ba? Pure gold, pure silver, pure diamond. At kapag yan ay pure na, mataas na yung value niya. Ano ibig sabihin no? Pag habang nagtatagal ng pagsasama ninyong dalawa, dapat nawawala na yung mga pangit na ugali. Dapat nawawala na yung pagkamaldita. Dapat nawawala na yung mga bisyo. Kasi bawal nang ipasok ang bisyo sa marriage. Nakakatulong ba ang alak, babae, sugal, sigarilyo sa marriage? Nakakatulong? Sagot po. Oo. Walang itutulong, walang kabutihang idudulot yan, yung mga bisyo na yan. Nai-stress ka lang. Diba? Ang goal is maging isang katawan at magtumanda kang kasama. Or magkasama kayong tumanda. That's the goal. Walang iwanan. Diba? Hindi nang i-stress sa isa't isa. So, anong perfect marriage? Ang perfect marriage ay pagsasama ng male and female na walang ibang ginawa kundi sundin yung design ng marriage na sinabi ng Diyos. Ang perfect marriage ay pagsasama ng male and female na walang ibang ginawa kundi sumunod lang. Pag sinabing irespeto ang husband, irespeto. Wag lagyan ng kondisyon. Hindi ka na entitled sa rights mo to negotiate. Bakit pa kita irerespeto? Hindi mo naman ako mahal. Wala nang ganun. Basta irespeto mo lang because kailangan niya yun. Sabi din ng science. Hindi ka na entitled to negotiate.
Yung rights na nararamdaman mo, rights ko to maging masaya. Oo, may rights ka nga, pero ate, nanay, may kailangan kang i-supply na pangangailangan niya. Na pinatunayan din ng science. Sabi ng science, kahit daw galit na galit ka sa husband mo, kahit na nanggigigil ka, anong sabi? Irespeto mo pa rin siya. Kasi yun ang ini-expect niya sa'yo. Yung pagre-respeto. Hindi yung nakikipagbangayan ka rin. Hindi yung nakikipagsagutan ka rin. Bababa ka naman ng konti, ate. Mami, sister, kahit boyfriend pa lang. Ha? Ganon din sa babae. Anong sabi ng science? Ang babae daw, mahalin. Huwag maging harsh. Sabi ni Apostol Pablo. Pag sinabing huwag maging harsh, bawal sabihan ng babae ng masasakit na salita. Bawal. Kasi, according to science, women are created emotionally. Oh. Dahil sa ignorante mga Pilipino, ang taas ng violence against women cases because hindi nila alam na ang pangangailangan ng babae ay affection. Hindi dapat sinisigawan, hindi dapat sinasaktan. Diba no, girls? Pag hindi alam ng boyfriend mo yan, problema na yan. Because knowledge ang kailangan ng bawat isa sa atin. Pinag-aralan na po lahat yan. Lagi tayong nahuhuli. Ayaw natin paniwalaan yung studies o hindi natin binabasa. Lalong ayaw natin paniwalaan to. Tandaan nyo, hindi ito imbento ng religions. Ha? Nakakalat to noon, pinagsama-sama lang. Natuklasan ng mga archaeologists hanggang sa maging isa. Kaya napaka-valuable ng librong ito. Kaya huwag nyo intindihin yung mga religions. Dito lang kayo tumutok. Ha? Kasi may kanya-kanya silang interest eh. Dito lang. Pag binasa mo dito, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Nandun yun, i-google nyo. Yun ang bawal gawin sa babae. Oo, leader ako. Ako ang leader ng tahanan. Pero may requirement po, sir. Hindi ka pwede maging diktador. Dahil ang leader, requirement, may puso. Ang required ng marriage, ang leader ay may damdamin na iniingatan yung damdamin ng asawa. Pag sinabi ko pa doon sa wife ko, matutuwa siya. Ganon din sa mga babae. Pag ginawa ko ba ito, matutuwa ang aking husband or boyfriend? Yung bang mag-shopping ako na mag-shopping nang hindi niya alam? To the maximum limit? No? Meron kayong weakness na kailangan niya i-manage. Ganon din kayo, sir. Alam ko, pag hindi kayo nirespeto, iinit ang ulo nyo. That should be managed. Okay po? So, balik tayo. Anong perfect marriage? Kasi may design na. Susunod ka lang, hindi ka entitled sa pagbibigay ng kondisyon. Na, bakit ko siya mamahalin? Hindi man niya ako nire-respeto. Wala pong ganon. So, the goal is to be one. Paano maging isa? Sabi ni Einstein, marriage is a race, but it would be an enjoyable journey for you together as husband and wife. Ang kailangan ay isang espiritu lang daw. Because ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang spirit. Isang espiritu. Sabi ni Einstein, greatest scientist. So, paano ba maging isa? Pwede konsultahin nyo yung isa't isa sa bawat desisyon. Hindi yung ginugulat mo yung asawa mo. Bumili pala ako ng bahay, ha? Ano? Tapos na? Nabili mo na? Mararamdaman no. Imbis na matuwa, hindi matutuwa yun kasi hindi mo kinonsulta. O sino titira mo dyan? Tinanong mo ba ako? Di ba? Mga big decisions. Minor decisions, okay lang. Di ba? Pero big decisions, consult one another. Dinagdag ni Apostle Paul yun. Mag-submit sa isa't isa. Kung ikaw may kasalanan, mag-sorry. Kung ikaw din, ma'am, mag-sorry. Kaya lang, problema sa babae pag-sorry, no? Mahirap sabihin. So, anong ginagawa ng mga babae? In the acts of service. Paglulutuin ka ng masarap. No? Showing her apologies. Hindi nila sinasabi. Ginagawa nila yung apologies. Through, titipla ka ng kape, mamasahihin ka. O, huwag mo nang hintayin na, sorry ka, di ka pa nagsusorry. Ito na nga yung pagsusorry ko sa'yo, ano ka ba? Naintindihan niyo po, mga sir?
Ha? Iba mag-isip ang lalaki sa babae. Huwag niyong i-expect na kapareho niyo sila mag-isip. They think according to what they feel. Kapag yan, na-frustrate mo, mangaw-ngaw yan. Sa lalaki, they speak what they think. Sa inyo, you speak what you feel. Magkaiba. So, ang gagawin nyo? Kilalanin mabuti ang asawa. Kilalanin mabuti ang wife, ang husband. Kasi tapos ka na sa pagkikilala sa sarili mo. Tapos na yon during singleness mo. So, this is a milestone. Yung inaatinan yung kasal ngayon, milestone niya. 36 years. Ang next target nila should be becoming 50 years. Golden anniversary. Naku, napaka-valuable ng dalawang ito. Pagtugtong ng 50 years pagsasama. Napag-aralan na po sa Amerika. Ang mag-asawang ginagawa tama, lumalago ang buhay. Yung hindi na iniisip sa sarili niya, bakit lumalago? Kasi they are putting to the basket together. Walang nagbibisyo, walang nagtatago ng pera. They are putting it together in one family basket. Kaya problema yan, kapag nasa relationship pa lang kayo, parang puro sarili lang niya iniisip niya. Di ba? Parang puro siya na lang iniisip niya. Ibig sabihin, hindi pa tapos yan sa pagkukomplete sa kanyang sarili. Anong requirement bago mag-asawa? Dapat full charge ka. 100% kayong dalawa. That's the requirement. Tataasan mo yung standards mo, girl. Ha? Huwag basta patol ng pogi sa pogi. Ha? Huwag basta patol ng patol. Ganon din kayo, sir. Taasan yung standards nyo. Ang pag-aasawa, dapat 100% full kayong dalawa. Para mas powerful, mas strong ang inyong pagsasama. So this is knowledge. This is wisdom from God. Nag-aralan ko po yan. Pabuo ako ng libro sa pag-aaral ng marriage. Kaya ang ginagawa po namin, tinuturuan po namin yung mga parents sa mga mahihirap na lugar para maging responsible parents at mag-produce naman ng functional children in the society. Bumabalik sa atin, no, yung ignorance nila. Kaya gumagastos po kami, nagpapakain kami, nagsiseminar kami, how to be responsible parents and how to fix their relationship together as husband and wife. So, hihingi po kami, maglalambing lang po kami sa inyo sa pag-ikot po ng basket para lang po magpatuloy ang advocacy nito, ma-reduce ang ating poverty, mabawasan ang mga dysfunctional children sa ating bansa. Yun lang po ang sikreto. Knowledge. So, sa pagpapaliwanag ko, I hope na madadagdagan yung magtataas na naniniwala sa perfect marriage. Tanong po uli ako, naniniwala ba kayo sa perfect marriage? Bakit hindi nagtataas ng kamay? Yes, Father! Okay? So, a perfect marriage is a decision. Gawin nyo ang tama. I-follow ang design ng produktong marriage at magkakaroon kayo ng stress-free life. Try nyo kung hindi nyo pa na-try. Kung araw-araw kayo nag-aaway, nagsasagutan, i-try nyo naman na irespeto ang isa't isa at mahalin ang partner without conditions. Okay? Kaya nga ginawa ng commandment ang love one another. Para wala kang option. Kundi susunod ka lang. Naalala niyo yung readings? This is my commandment. Love one another. Even your members of the family. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And congratulations again for this milestone, Sir Victor and Ma'am Jen. We will now proceed to the marriage rites. May we request for the principal sponsors to stand to act as witnesses of the wedding ceremony. Bride and groom, please stand.